Dito tayo na madalas. Reactive. Sa reactive tayo. Nagre-react tayo agad negatively. Without pausing for a while. Bakit kaya wala pang pagkain? Bakit kaya magulo ang bahay? Ano ang nangyari? Pero dahilan sa unmet expectation, ang galit ka kaagad. Ando pa. Ano klase ito? Ay, doon ko sinabit kanina. Sorry ko ito sa nanay. Ako sino yung kumawa dyan. So, Si Brian. Ano ito na pang-asawa ko? Nagkamali yata ako. Sorry ko ito sa nanay niya. Oh. So, without giving the chance to the wife, para ma-explain kung bakit wala pang pagkain, bakit magulo ang bahay, wala na. Nagsalita ka na ng masama. So ngayon, ang magiging reaksyon, ang magiging reaksyon ng asawa, ano? Magiging masaya ba siya? Hindi. Dahil sa pagod din pala siya, kasi yung anak niya may sakit, hindi alam ng asawa, kaaalaga sa anak niya na may sakit, hindi siya nagkaroon ng time para maglinis, hindi rin siya nagkaroon ng time para magluto. So dahil sa umuwi yung asawa niya, pagod na pagod din siya, ang reaksyon ng asawa niya, ikaw kaya mag-alaga ng anak mo may sakit. Nagiging sila ba? So ang nangyayari dahil parehong nag-react negatively, hindi mo na nag-pause, ano kayang dahilan? Bakit ganito ang sitwasyon? Nagsalita ka agad ng masakit. Nagsalita ka agad ng masakit. Dahil nagsalita ng masakit, nagkaroon ng sakitan ng loob. Yun na. Doon na papasok yung mga conflicts na tinatawag. Kasi hindi mo na sa nag-pause, tapos nag-isip, at tapos pinili yung behavior na dapat niyang gagawin. Okay, tingnan natin ha, mga kapatid. Ito, generic to. Hello? Mga kabataan, generic to ha. Nanay, tatay, mga anak. Generic to. Every time na meron pong ganito, na stimuli, na negative situation, negative behavior, negative events, kailangan po natin meron tayong tatlong gagawin. Pause. Hihinto muna tayo. Hindi kagad tayo magsasalita. Hindi muna tayo kikilos ng negative reaction. Pause muna. Isip, ano kayang dahilan? Okay. Next. Think. Isip muna. Baka merong nangyari hindi maganda. Merong sitwasyon na hindi ko alam. Think. Tapos, kung ano kaya, kung sasabihin ko yan sa misis ko, pagkakalitan ko siya, ano kaya magiging reaction niya? Dito mo? Guess niyo mga kapatid? O kaya naman ang tatay. Bigyan natin sitwasyon yung tatay sa anak. Ang may agreement kayo, anak, ang ating curfew, ganitong oras. Pero dumating yung anak, ang curfew nyo ay alas 8 ng gabi. Dumating yung anak, ay alas 9 na, o alas 10. So, bukas ng pinto. No? Sabihin mo, ano ba usapan natin? Ba't mo sabihin, kailangan maganda yung picture na lang yan, ha? Anak, ano ba usapan natin? Ang tigas-tigas na pulo mo, hindi ka marunong sumunod. Di, nagtang ka na name calling ka na, no? Wala ka tuloy ang kwenta, eh. Bastos ka, hindi ka marunong sumunod sa tatay mo. Mulis ka na nga rito kung ayaw na sumunod. Ano magiging reaction? Ano magiging resulta mo sa anak? So kasi, hindi ka muna nag-pause. Ano kayang dahilan bakit ginabi yung anak ko? Okay? Ang inintindi mo agad yung rule. Yung feeling mo na parang naisunod ka, hindi sinusunod yung anak mo sa'yo. Ibig sabihin, ikaw yun. Hindi yun ang anak mo. Patutukan mga kapatid ha, sa ating pag ang pinag-uusapan mga kapatid ay ang ating emosyon at ang ating behavior, wala kang responsible doon kundi tayo. Tandaan po natin. Kaya pumapasok po ito yung freedom of choice. We are responsible for our own thoughts. Tama spelling ko? Yes. We are responsible for our own feelings. And we are responsible for our own behavior. Okay. Thoughts. Ano po ito? Ito yung mga iniisip natin, interpretasyon natin ng mga events. No? Kahit ang
action ng isang tao ay negative o positive, pwede natin yung i-interpret ng negative and positive din. Depende sa ating isip. Yung resulta ng ating pag-iisip ay nag-lead to feelings. Kapag in-interpret natin yung action ng tao, negative sa atin, negative din yung feelings natin. Magagalit tayo, malulungkot tayo. Pagka yun ang naging resulta ng ating feelings, resulta rin yun sa negative behavior. Either manakit tayo, magwala tayo, or ano pang marami pang ibang bagay. Pero ang totoong responsible doon, tayo. Ha? Kapag kayo nagalit, hindi natin sisisi yun sa behavior ng anak. Tayo yun kasi in-interpret natin yung behavior niya. Kaya tayo nagalit. Gets nyo? Oh. So, pagka kayo nagkaroon ng behavior na negative, hindi natin pwedeng isisi sa kapwa. Kasi, ganito, merong mga nakukulong, no? Ay sabihin natin na, bakit ka nandito? Kasi, nagalit ako eh. Binastos niya ako. Kaya ka nakukulong, binastos ka niya. So, sino may kasalanan? Siya, ikaw. Ikaw may kasalanan. Kasi hindi mo kinontrol yung thoughts, yung feelings, at yung behavior. So, tayo ang responsible doon. Okay, ganun din dito, balikan natin ito. Dahil yan sa sitwasyon, kasi meron kang ina-expect sa asawa mo, meron kang ina-expect sa anak mo na dapat itong ginagawa, nagkaroon ka ngayon ng negative thoughts. Tapos, pinakain mo yun sa feelings mo, nagkaroon ka ng negative feelings, at nagkaroon ka ng negative behavior. Bakit? Kasi hindi ka nag-pause. O hindi ka muna dumistansa. Ano kayang dahilan? Bakit? Hindi mo binigyan ng chance na magpaliwanag yung anak mo. Hindi ka nakinig sa kanya. Okay. Now, kung binigyan mo sa ng panahon makapagpaliwanag, nakakapag-isip ka. Choose. Basta ka na. Parang hindi masyadong maayos sa bahay natin. Kasi dati, yung anak natin, parang mayroong sakit, hindi ko na yun. May naiintindihan mo na. Kaya ngayon, magkakaroon ka na, makakapili ka na tamang behavior. Sa anak naman, yung anak mo na na-expect mo, matalino anak mo, magaling siya, dapat academically okay siya. Gusto mo ba sa resulta ng grade report card? Anak ng topa. Hindi ito ang ina-expect ko sa'yo. Ako noon, lahat ng grade ko, 99, ikaw, anong klaseng grade yan? Anak na kita? Na-expect mo kagad. Nagigas na mga kapatid? Pagka hindi ka nagbigay ng space, yun ang magiging reaction mo. Kasi ina-expect mo, dapat kagaya mo yung anak mo. Ikumpara. May expectation ka. Anak, pagka nagbigay ka ng time mag-post, ano kaya ang problema ng anak ko? Hindi naman sa ganito ng first quarter siguro may problema yung anak ko. Tatanungin mo ngayon, anak, kumusta ka na? Meron ka bang problema sa school? Kasi parang kino-compare ko yung grade mo last quarter. Parang ang layo-layo ng mga grades mo. Bakit? Sa palagi, anong problema? Pwede bang matulungan kita? Etc. etc. So, ngayon, nabibigyan yung tayo yung bata dati. Kasi parang yung substitute teacher, parang hindi masyadong magaling magturo. Nakakapagpaliwanag yung bata, naiintindihan mo yung dynamics niya. No? Kasi binigyan mo ng nag-post ka, at binigyan mo sa ng time na mag-explain ng side niya bakit yun yung sitwasyon. At pagkatapos na maintindihan mo na, nakakaisip ka ngayon ng behavior na tama at magiging tama din ang result sa kanya. At yung pong prinsipyo ito mga kapatid ay applicable sa lahat. May conflict tayong dalawa. Ito pong solusyon ito mga kapatid o pamamaraan ng pag-handle ng conflicts ay ano po ito para po sa lahat ng sitwasyon. Sa lahat ng sitwasyon sa family. Okay. So, pagka tayo po ay proactive,